Ika-79 na kabanata. Dumating na si Moyongbo at ito ay nakahubad. Makikita ang mga bakal na pulseras na nakasuot sa kanyang kamay at sa kanyang paa. Sinabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang isip na yon daw ba ay mga bakal na pampabigat sa kanyang mga braso at sa mga binti. Ito daw ay base sa paghusga sa kanyang hitsura. Nagulat ang mga bata nang makita nila si Moyongbo. Nakangiti si Nambung Il na nasa likod ni Moyongbo. Tinitingnan niya ang kanyang nakatatandang kapatid at si Moyongbo na sinabi niya sa kanyang isip na siya daw ay nagtre-training kasama ang kanyang panganay na kapatid hanggang sa ngayon daw. Kinausap na sila ni Master Gui Myeondok habang nasa likod si Nambung Il na sinasabi na dahil natipon na daw silang lahat. Ay sinabi na sa kanila na ang magiging group leader daw nila ay si Eun Ryong na siya ang magsasabi ng lahat ng kanilang mga detalye ng plano. At lumingon silang lahat kay Eun Ryong. Makikita na si Eun Ryong ay seryosong nakatingin at pinakita ang isang flashback. Magdidilim na at may binabasa si Master Gui Myeondok sa hawak niyang papel. Nakatingin sa papel at sinabi niya sa mga bata na sasabihin na daw niya ang magiging group leader ng Snake Group. Ayon sa papel na ang nakasulat na naging resulta na ginawa nilang pagboto sa magiging leader ng Snake Group. Ay ang nakuhang boto ni Myongbo ay isa, Jegalmi ay isa rin, si Nambung Mae ay isa rin, si Eun Ryong ay 2. Kaya sinabi ni Master Gui Myeondok na ang magiging leader ay si Eun Ryong. Nagulat si Jegalmi at Moyongbo na sinasabi na si Eun Ryong daw ang naging leader nila at hindi daw sila. Itinuro ni Eun Ryong ang kanyang sarili at nagulat na sinabi na totoo daw ba ito na siya ang magiging leader ng Snake Group. Masayang sumigaw na binabati na sinabi ni Nambung Mae na congratulations. Tumugon na hindi makapaniwala si Eun Ryong na salamat daw. Lumapit si Kalbo na nakatikom pa ang kamao na masaya rin sinasabi na binuto niya rin daw siya. Sinabi ni Eun Ryong sa kanila na sandali lang daw. Ngunit paano daw siya magiging leader ng Snake Group? Sinabi sa kanya ni Nambung Mae na sigurado daw siya na magagawa niya ito ng tama. Siya daw ay laging naadyan sa kanilang likuran na sumusuporta sa kanila. Sinabi ni Kalbo sa kanya na kahit daw sa kanila sa Shaolin Temple ang sinasabi nila na ang nagliligtas sa iba ay isang dakilang tao. Ngiting aso na binati siya ni Jegalmi. Pinagpapawisan tumugon si Eun Ryong na salamat daw. Pero sandali lamang hindi natapos ang sinabi niya dahil sinabi ni Moyongbo na ito ay napagdesisyonan ng karamihan. Kung ganyan daw ang reaksyon ng pinuno, mawawala daw ang kanilang kuponan. Nagulat si Eun Ryong sa kanyang narinig kay Moyongbo. Humingi ng paumanhin si Eun Ryong at sinabi sa kanila na gagawin daw niya ng tama ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na si Moyongbo daw ay tama. Hinigpitan ng pagtikom ng kanyang kamao at sinabi niya sa kanyang isip na kailangan daw niyang magbago. Sinabi na sa mga ito ni Master Gui Myeondok na ngayon, dahil nahalal na natin ang pinuno, mula sa sandaling ito, susunod na kayong lahat sa utos ni Eun Ryong. Tumugon ang mga bata na masusunod daw iyon. Nagulat si Nambung Mae nang may mapagtanto. Kumamot sa ulo at tumingin kay Jegalmi at Eun Ryong na sinasabi na pero sino daw ang nagbigay sa kanya ng isang boto. Balik sa kasalukuyan. Sinasabi sa kanila ni Eun Ryong na ang ating pangunahing layunin ay sirain ang pagbuo ng koponan ng kalaban at baguhin ang laban na ito sa mga individual na duels. Sinabi sa kanya ni Jegalmi na nabasi sa paghusga sa mga katangian ng martial art ng grupong baka, magpapakalat sila ng land-based na pag-atake. Ibig sabihin, kailangan nating putulin ang grupo ng mga baka sa lupa upang guluhin ang kanilang pagbuo ng koponan. Nakangiting sinasabi ni Master Gui Myeondok sa kanyang isip na yan daw ang tamang sagot. Ayon daw sa prinsipyo ng Wood Controlling Earth, hindi daw nila basta-basta mapapabayaan ang lupa. Tulad daw ng inaasahan niya kay Jegalmi. Binubulong ni Kalbo na kung kailangan daw nilang alisin ang mga ito mula sa pagkakadikit sa lupa. Sa tingin daw niya ay meron siyang naiisip na ideya. At meron na nagsalita sa kanyang kasama na akala daw ba niya na siya ay nagpapraktis ng katahimikan. Makikita ang paa ng Snake Group na nasa loob na ng arena at sinigawa na ni Gurong Gumakho na magsisimula na ang second elimination round. Ang Ox Group laban sa Snake Group. Sinabi ng isa buhat sa Ox Group na pagdating daw sa lakas, maliban kay Moyongbo, walang masyadong pakialam na daw sila sa ibang kasama nito. Sinabi pa niya na sa huli siya na daw ang bahala sa bastardong iyon sa dulo. Ito pala ay si Ox Group leader Yang San.
Makikita na sumisigaw ang mga taga-Ox. Naiisip naman ni Yeon-gung ang nangyari noong sinuntok niya si Namung Mae at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi daw siya mapakali sa bastardong si Namung Mae. Nakatalikod na sinabi pa sa kanila ng leader ng Ox na. Gayunpaman, ang tunay na lakas daw ng kanilang Ox group ay ang land-based na pag-atake, hilaw na kapangyarihan, at malakas na pagtutulungan ng magkakasama. Mayabang na sinabi pa niya na magsisimula daw sila ng walang team formation. Sumigaw pa siya na tara na. Sumigaw sigurong gumako at sinabi na simulan na daw nila ang laban. Agad na sumigaw at sinabi ni Jegalmi na sila na daw ay tumalon. Mabilis na tumalon sila maliban lang kay Kalbo na naglalabas ng enerhiya. Pinagkrus ni Kalbo ang kanyang dalawang kamay at naglalabas ng enerhiya na pinalo sa sahig ang kanyang kamay. Tinatawag niya ang atake na yon na Avalanche Palm. Pagkatapos ng ginawa ni Kalbo ay naramdaman ng mga manunood ang pagyanig ng kapaligiran. Masayang sinasabi ni Namung Mae habang nasa ere na yon daw ay napakahusay. Ngayon, hindi na daw dapat nilang hayaan silang makabalanse sa hindi natuloy ang sinasabi niya nang nagulat nang makita niya ang ginagawa ng Ox Group. Ang mga Ox Group ay nakasalansan at naglalabas ng kadena na enerhiya na siyang gumagapos sa kanila upang patibayin ang pagkakatayo nila. Tinatawag nila yon na Thousand Catty Chain Wheel. Nagulat si Kalbo at sinabi niya sa kanyang isip na nakaya daw nila yon tiisin. Sinabi sa kanila ng leader ng Ox at sinisigaw pa niya na hindi daw nila mapapabagsak ang grupo ng mga Ox sa ganoong maliit na pakulo. Sinigaw pa niya sa kanyang mga kasama na isagawa na daw nila ang kanilang team formation. Mabilis na tumalon ang mga grupo ng baka upang palibutan ang mga grupo ng ahas. Sumigaw ang leader ng Ox Group at sinabi na gawin na daw nila ang unang combo. Nagulat si Namung Mae nang may mga suntok na paparating sa kanilang lahat na agad naman silang dumipensa. Sinabi sa kanyang isip ni Eunryong na ito daw ay masama. Sila daw ay nabitag ng team formation ng mga Ox. Sinabi pa niya na siya daw ay susubukang gumawa ng daan para sila ay makalabas. Lumiwanag ang kanyang mata at ibinato ang mga kunay na hawak niya. Madali lang naharang ng leader ng Ox Group ang ibinato. Ni Yeonryong at nagulat na sinabi pa niya sa kanyang isip na ito daw ay napakahirap. Sumigaw si Jegalmi at sinabi sa kanila na dapat daw silang gumawa ng paraan para makalabas sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga pag-atake sa isang lugar. Sinabi pa niya na Peking Monghi gumawa daw ito ng paraan. Kinuha ang tsako ni Kalbo na lumiliwanag ang mga mata na pinapaikot ito sa harap ng dalawang Ox Group. Sinabi sa kanila ni Jegalmi na kailangan daw nila sundan si Kalbo para makalabas sila sa formation na ito. Mabilis na tumakbo sila at parang sinadya ng mga Ox Group na padaanin sila na makikita sa kanilang muka na ang mga ito ay nakangiti na binigyan sila ng daan. Mabilis na huminto si Kalbo at lumingon na sinasabi sa kanyang isip na magaling. Nagawa daw nilang makatakas sa team formation na yon. Napalingon sa likod ang tatlo at nakita nila ang dalawa na naiwan sa gitna ng Ox Group sina Mo Yongbo at Namung Mae. Tumawa ang leader ng Ox Group at sinabi niya ito daw ay naayon sa kanilang pinilano. Sumigaw ito at sinabi sa kanyang kasama na ngayon na ang unahin daw muna nila ay si Mo Yongbo. Mabilis na susuntukin na nilang lahat si Mo Yongbo habang nakatayo lang ito at si Namung Mae. Tinatawag ang atake ng mga Ox Group na second combo. Nakapikit lang si Mo Yongbo nang habang malapit na sa kanya ang mga kamao ng mga Ox Group. Lumiwanag ang mga mata ni Mo Yongbo at nagulat sina Jegalmi, Kalbo, at Namung Mae sa kanilang nakita. Ang limang umatake pala kay Mo Yongbo ay bumulagta sa sahig at bumaon sa lakas na ginawa sa kanila ni Mo Yongbo. At dito na po nagtatapos ang ika-79 na kabanata. Ika-80 kabanata. Ang nakaraan na iwan sina Mo Yongbo at Namung Mae at pinalibutan sila ng Ox Group. Sa pagpapatuloy, naiinis na sinabi ni Namung Mae sa kanyang isip na sila daw ay nahuli imbes na makatakas. Hinarang ng kamay ni Mo Yongbo si Namung Mae at sinabihan ito na huwag daw siyang pumasok na ikinagulat na tinitingnan niya si Mo Yongbo. Binawasan ni Mo Yongbo ang mga pabigat na mga pulseras na bakal sa kanyang katawan. Nagulat si Namung Mae nang makita niya na binawasan ang kanyang mga pabigat na pulseras na bakal. Sinabi pa niya kay Namung Mae na siya na daw ang bahala sa mga ito.
Parating na ang mga suntok kay Moyongbo ng mga taga-Ox Group na tinatawag nila na second combo. Lumiwanag ang mga mata ni Moyongbo at mabilis na sinugod niya isa-isa sanhi ng pagbagsak sa sahig ng mga ito. Lumingon at sinabi ni Moyongbo na sisirain daw niya ang kanilang ginawang pag-atake. Nakangiting tinitingnan ito ni Namgung Il sa kanyang tabi ay nagsalita si Master Gui Myeondok at sinabi nito na tinuruan daw niya ito ng husto. Tumugon at sinabi ni Namgung Il kay Master Gui Myeondok na iba daw talaga ang pamilya Moyong. Siya daw ay isang bata na may nag-uumapaw na talento. Sumagot si Master Gui Myeondok na ito daw ay nagkakamali, lahat daw ng batang iyon ay talentado. Kaya lang hindi daw niya makita ang talent nila. Na ikinagulat ni Namgung Il. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na ang diskriminasyon ay nagpapabagal sa kanilang pagunlad. Kailangan daw niyang tingnan ang mga ito mula sa isang mas malawak na pananaw. Hindi daw ba magiging masama na husgahan ang mundo batay lamang sa nakikita ng kanyang mga mata? Nakatingin lang si Namgung Il kay Master Gui Myeondok. Ito si Namgung Il, siya rin ay tinatawag sa Ascending Sword Dragon, na abot ang peak realm ng mas mabilis kaysa sinuman. Ngunit huminto ang kanyang pagunlad bago ang pasukan sa next realm. Sinabi sa isip ni Namgung Il na sinasabi niya daw ba yun kasi alam niya yung concern niya. Nakatingin pa din kay Master Gui Myeondok na nangungulangot at sinasabi nito. Tiyak daw na siya ang lalaking kinilala ng kanyang ama. Isang tao rin ang may pabigat na pulseras sa kamay ang nakatikom ng mahigpit ang kamao na sinisigaw na bumangon daw sila. Ano daw ang sinabi niya sa kanila bago magsimula ang laban? Ito pala ang guro ng Ox Group. Makikita ang isang kamay at sinasabi ng kanilang leader na ang Ox Group daw ay hindi mabubuwal. Isa-isa nang bumabangon ang mga taga-Ox Group. Nakangiti na ang kanilang guro nang makita na ang mga ito na tumatayo. Nagulat at sinabi naman ni Namgung Mae sa kanyang isip na mayroon daw silang napakahusay na determinasyon. Hindi daw dapat nilang maliitin ang mga ito. Sumigaw ang leader ng Ox Group at sinabi na maghanda daw ang mga ito sa gagawin nilang team attack. Sinabi ni Yun Ryong na susubukan daw niyang pahintuin ang kanilang ginagawang team attack. At mabilis na ibinato niya ang mga kunay. Ang leader ay tinamaan sa dibdib at sinabi nito sa kanyang isip na paano daw tinamaan nito ang eksaktong lugar. Ang leader at ang mga kasama pala nito ay tinamaan din ng ginawa na pag-atake ni Yun Ryong na nanginig ang mga katawan at sinasabi sa kanilang isip na ito daw ay nakakabwisit. Sila daw ay hindi makagalaw ng maayos. Sinabi ni Jegalmi kay Kalbo na pekeng monghe. Tig-isa daw silang sugurin ang taga-Ox Group. Mabilis na sinuntok ng dalaw ang taga-Ox Group na malakas na tumama sa mga ito. Makikita ang kanilang liig na tinusok ni Yun Ryong ang mga ito. At sinabi sa kanilang isip na namangha at sinasabi nila ang kanila daw nakhi ay dumadaloy ng mas mabuti. Nakangiti pa nilang sinabi na ang acupuncture ng medicine sect ay talaga daw naman napakagaling. Ang leader ng Ox Group na may nakatusok pa din na kunay ay tila lumakas at sumigaw ito at lumiwanag ang mga mata. Ang mga kunay na nakabaon sa dibdib ay natanggal at humakbang ng malakas sa sahig at naglabas ng enerhiya. At ang gagawin niya ay ang Ox Group Secret Attack. Nagulat si Eun Ryong at sinabi sa kanyang isip na hinarangan na daw niya ang key meridians nito. Ngunit ang ginawa daw niya ay pinatalbog lang ito. Naglabas ng enerhiya ang leader ng Ox at isang imahe na malaki, at malakas na enerhiya ng Ox ang kanyang inilabas na tinatawag nito na Lamborghini. Mabilis na sumugod na lumiliwanag ang mata ng leader ng Ox na nagulat at sinabi ni Jegalmi sa kanyang isip na siya daw ay napakabilis. Mas nagulat pa ito nang lagpasan siya ng leader ng mga Ox at sinabi niya sa kanyang isip na bakit daw ito lumampas sa kanya. Ano daw ang balak nitong gawin? At biglang sinigawan niya si Yun Ryong na sinasabi niya na mag-ingat daw siya. Nagulat si Yun Ryong nang makita niya na mabilis na parating sa kanya ang leader ng mga Ox na atakehin siya nito. Pumikit na si Yun Ryong na naghihintay na lamang sa pagtama ng suntok sa kanya. Biglang dalawang kamao na kulay lila at kulay asul na nakatikom na handa na itong isuntok. Ito pala ay sina Namgung Mae at Moyongbo na malakas na sinuntok ang leader ng mga Ox na tinamaan sa katawan. Tumalsik ang leader ng mga Ox na nakadipa sa sahig at wala nang malay sa ginawa ni Moyongbo at Namgung Mae. Sinabi na ni Gurong Gumakho na ang nanalo sa pangalawang tunggalian ay mapupunta sa mga taga-Snake Group. Malakas na nagsigawan ang tao. Sinabi naman ng guro ng mga Ox na ang kanyang mga estudyante
ay natalo lang daw ng ganun. Tulad ng inaasahan sa mga disipulo ni Gui Myeondok. Seryosong sinabi ni Nam Gung-il sa kanyang isip na ang mga nakaharap daw nilang kalaban ay pinabagal niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagharang ng kanilang key meridians. Nakatingin sa mga bata si Nam Gung-il at sinabi pa nito sa kanyang isip na hindi daw niya alam na may ganoon na abilidad ang batang iyon. At ganoon din sa ibang mga bata. Mas mahusay din daw sila kaysa sa inaasahan niya. At dahil daw dun, ang ibig lang sabihin nun siya daw ba ay nagkamali. Nakadapa na galit ang isang ito na sinasabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Na matatapos ito ng ganun na lamang. Sila daw ay hindi pwedeng matalo sa mga tarantadong taga Snake Group. Kinuha ang exploding pill at hawak niya sa kanyang kamay. Masaya sina Jegalmi, Yeonryong at kalbo ng magulat si Nam Mungmae na lumingon sa likod niya at nakita ang isang member ng Ox Group ay naglalabas ng kakaibang aura. At sinabi niya sa kanyang isip na ang hitsura daw nito ay katulad ng assassin na nakalaban nila. Sumigaw si Nam Mungmae sa kanyang mga kasama at sinabihan ang mga ito na sila daw ay magingat. Sumugod na kay Nam Mungmae ang kumain ng exploding pill at siya ay susuntukin na nito. Habang sinasabihan niya ang kanyang mga kasama. Malapit nang mahawakan si Nam Mungmae ng taong nakakain ng exploding pill. Biglang may isang kamay ang humawak dito at ito pala ay si Master Gui Myeondok na sinasabi na ang bagay daw na ito ay kumalat na pala dito sa alyansa. Gumamit ng hintuturong daliri si Master Gui Myeondok at itinutok sa muka ng taong ito. Isang malakas na liwanag ang makikita sa dulo ng daliri ni Master Gui Myeondok. Ang lalaking nakakain ng exploding pill ay bahagyang napahiga at mabilis na tumumba sa sahig. Sinabi kay Master Gui Myeondok ng guro ng Ox Group na ano daw ang nangyayari dito. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na hihiramin daw muna niya ang kanyang estudyante ng saglit. Nagtataka na sinabi ni Gurong Guan Budong na ano daw ang ibig sabihin niya. Mabilis na nawala si Master Gui Myeondok at naiwan si Gurong Guan Budong na nagtataka. At dito na po nagtatapos ang ika-80 kabanata.